Kasi nga nasisira ito dahil namin kapasitor, buntis yung kapasitor, sibak yung mga diode. Dahil nga isa lang tinitingnan ko dito yung 5 volts dito rin kuma sa supply ng 12 volts, kaya nahirapan yung diode, nahirapan yung kapasitor, pati yung regulator diode. Balik na naman tayo sa may Concert King na C-1000 na integrated amplifier. Tapos ko ng 5 Concert King, hindi ko pa halos lahat na upload yung video pero sige lang, i-preserve lang natin tong mga video natin. And the same time kasi request sa atin to kaya nga dinadala rito yung unit sa atin. Lagi ko naman sinasabi to, kaya ginagawa natin ng video kasi gusto na may-ari na makita kung paano gawin yung unit nila, di ba? Kaya nga dinadala rito sa atin kahit malayo yung lugar nila Okay, shoutout muna sa may-ari nito na taga North Fairview. Okay, dalawa na naman to. North Fairview, and then taga itong isa taga Cubao naman yan. Okay, unahin natin itong North Fairview kasi una itong dumating kaso hindi ko na alam kung saan yung alis magkaparehas lang, nagkabaliktad na yata to. Same lang din naman ang problema nito. Okay, maraming salamat bossing sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin Ngayon, ang gagawin natin dito, kombinasyon na sa mga unang vlog natin, yung ni-repair natin, tapos ginawan ulit natin panibagong video, yung nilagyan natin ng separate na supply na 5 volts para sa may dito sa may sa may display nya, and then sa may Bluetooth module nya. Okay, i-repair natin, tapos magdadagdag tayo ng supply para sa may 5 volts nya, para isang pasadahan lang tayo. Sa previous natin, hiniwalay lang natin kumbaga para magkaroon ng ideya yung iba. Kasi nga nasisira ito dahil namin kapasitor buntis yung kapasitor, sibak yung mga diode. Dahil nga isa lang tinitingnan ko dito yung 5 volts dito rin kuma sa supply ng 12 volts, kaya nahirapan yung diode, nahirapan yung kapasitor, pati yung regulator diode. Kaya gagawin natin, i-separate natin siya, i-repair natin, tapos magre-rewire tayo ng 9 volts dito. Kumbaga same lang din yung proseso sa unang ginawa natin sa 5 na yun, na ni-repair natin yung unang video, tapos yung pangalawang video is yung nilagyan natin ng 5 volts nya. Okay, pero sa ngayon tingnan nyo naka-plug in na yun doon. Wala, no power. Okay, wala. Pero nag-relay siya, meaning buo yung amplifier, gumagana yung fan. Okay, ngayon bago ko i-repair itong side na to, magdadagdag na kagad ako dito. Ibahin natin yung sistema kasi ganun din naman para mamaya isang pasadahan lang tayo dyan, isang kalikutan lang tayo dyan. Magre-rewind muna ako dito ng 9 volts na supply dito. Okay, mag-rewind na ako. Bali, ang ginawa natin guys, hindi na tayo nag-backback ng mylar plastic dito. Hindi na, pinatong na lang natin. Okay, kung ilang turns to, mga 19 turns lang tong pinalabas ko. 19 turns. Tapos wire gauge na ginamit ko dito, parang gauge number 22 lang ito. Yan, gauge, alam ko 22 lang ito 22, 23, mga ganun. Basta manipis lang siya. Natama lang to sa mga 2 ampere. Okay, ayan. Pwedeng itong beginning, pwede itong end. Wala naman to split type lang. Kumbaga 0, 9 or 0, 10. Okay, pwede ito yung 0, pwede itong 10 nya or 9. Okay, kasi AC pa naman Ngayon, ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng wire to, abangan natin ng wire. Tapos, ito yung pambabalot natin electrical tape. Mga 3 ikot lang siguro yan puno na yan Okay, lalagyan ko ng abang ng wire to. Tapos, pasada tayo dito sa may mainboard nya. Naibalik natin yung transformer para wala lang naman nangyari. Ito yung binalot natin Yan, electrical tape. Tapos ito yung nakabang na wire. Okay, hindi na nga ako nagsukat ng voltahe kasi kabisado ko na to ganun din naman ginawa ko nung nakaraan Ayun, tinanggal na rin natin yung board natin. Ngayon, tanggalin natin yung mga bumigay na rectifier diode. 4007 yan and 4007 yung value niyan. Tapos itong kapasitor, kahit na 25 lang natin, okay to, walang problema. Kasi ang 25 pasok pa rin naman yan sa may 1515 pasok yan. Nagkataon lang na nahihirapan siya dahil nga may iba pang binubuhat siya kumbaga. Okay, tapos tanggalin lahat natin tong regulator na to. Lagyan natin ng thermal paste, tularan thermal paste dito Okay,
Sira yung 7812. Sira itong 7812, shorted. Pinalitan ko na lang din pati yung 7912 para bago na. Katulad sa ginawa natin sa mga noong una, na pinapalitan na lang natin bago. Meron naman tayong bago eh. Ang naiwan na ito is 7805. Ito buo kasi itong yung kanito eh, buo yung diode nya. Okay? Ay buo yung regulator ng 7805. Yan, 78009 ay 79012, 78012. Okay? Ayan, tapos nilagyan pala natin ng thermal paste din ha. Yan o, thermal paste na lagay natin ito. Miyama, silicone compound. Kasi walang mga thermal paste yan, mabilis uminit. Tapos itong ginawa natin, dalawang diode lang. Dito, and then nandito. Tapos naglagay tayo ng capacitor. Value niyan ay 20, ano to? 25 by 560. Yan, 25 by 560 microfarad dito. May luma yan pero pwede yan. Mas maganda ngayon eh. Tapos kung saan tayo nagputol dito, yung 47 ohms sa mga nakapanood na ng previous vlog natin, kabisado na nila to. So tinanggal natin to 47 ohms, so 4.7 to. Teka lang, tingnan natin. 47 ohms. Yan, 47 ohms tinanggal natin to. Tapos, yan. Kasi pag di mo tinanggal yan, sasalubong sa may 12 volts yan. Tapos dito tayo naglagay. Nagbutas tayo ng panibago ng para sa may paan ng kapasitor. Diyan. Yung paan ng kapasitor na positive, nandito yan. Nandito. Tapos yung negative sa may out na or sa may common ground. Lahat ng ground is magkakasama yan. Okay? Yan. Putol tayo dito. Tapos dalawang butas din dito para sa paan ng diode and then kapasitor na negative side. Tapos ito magiging harap niya. Ayan. Ito. Okay? Yan siya. Ito isang diode, ito isang diode. Tapos, ano ba yung diagram ko dito? Wala na. Magdodrawing ulit ako. Nagdrawing ako, pasensya na kayo. Hindi ako ganun galing magdrawing eh. Ito yung diode na to. Ito yung symbol niya. Yan, dalawang diode lang. 4 ampere tong nilagay ko. Kumuha ko sa board ng TV. Ayan. Itong side na to, ang maitim, ibig sabihin arrow yan, positive. Ito naman, positive yan. Ngayon, nakabaliktad yan. Itong may guhit na to, papunta yan sa may positive side ng kapasitor na dinagdag natin. Okay, yan. Magiging positive. Tapos itong side na to, yung walang guhit, nasa baba, magiging negative siya. Yan, negative. Ito magiging AC. Tapos ito yung 12. O sabihin natin 10 volts BAC. Yan, yung galing sa may transformer natin. Pasok yan sa may kapasitor. Tapos ito yung diode natin. Panang regulator diode dito. Itong isa in. Ito yung in nya. In. Tapos ground. Common ground yan. Kaya diretso yung ground yan. Tapos ito out na to. Yan na yung papunta sa mga module natin. Okay. Ganyan na siya. Sana hindi kayo malito. Hindi ako ganun kagaling mag-drawing eh. Okay. Ngayon, balik ko na yung mga dapat ibalik natin. Balik natin regulator, balik natin yung rectifier dito. Parang dalawa lang yung nasira eh. Okay? Tapos iwa-wiring natin. Naibalik ko na yung board natin. Bali 3 tornilyo lang muna ito. Ito, nakabalik na yung mga supply. Ayan, ito yung dinagdag natin ha. Okay? Ngayon, tingnan nyo ha. Ayan, nag-trigger ang relay. Normal na, nasa normal mode na siya. Buhay na siya oh. Ngayon, maglagay tayo ng speaker and then audio input para malaman natin kung may audio na. Sana may audio. Para matapos na yung vlog natin, di ba? Hindi na umaba. Naglagay na ako ng audio input. Ayan, dito. Tapos, 2 speaker. Ayan, kaso sabang nakakabit na speaker natin. Natamad ako mag-hatak ng pang mid. Okay lang, makikita naman yung signal dito eh. Ngayon, priority natin, Bluetooth. Para malaman natin kung working yung 5 volts na dinagdag natin, di ba? Okay, naka-Bluetooth yan. Naka-connect na doon sa may cellphone natin. Okay, naka-connect na yan dito. Ngayon, para mapagana mo yung module ng Bluetooth dyan, i-press mo siya. Press mo siya. Kapag naka-press is naka-MP3 yan. Kapag naka-unpress, line. Ibig sabihin, yung input sa likod yung gagana. Okay, press natin and then volume natin to. Ayan oh.
Okay. Yan, malagabog. Yan o. Okay, working yung audio sa may Bluetooth. Ngayon, mic naman. Kung natin yung mic natin. Sound check. Mic testing. Okay. Input 2 1, input 2. Sound check. Mic testing. Okay. Input 3. Sound check. Mic testing. Input 4. Sound check. Hey. Okay, lahat ng mic natin. Okay. Ngayon, sa input naman tayo dito sa may phone jack o XLR natin. Kabit ko to sa... Uy, kabit natin tong cellphone natin na isa. Pasensya na kasi naka one man game tayo. Ayun, play natin music. Okay, naka-play na yan. I-unpress mo to. Kailangan i-unpress to para yung line yung gagana. Ngayon, ayan na. Nakasa natin. Okay. Pag i-press mo yan, di gagana yan. Oh. Kasi dapat dito naka-bluetooth siya. Okay. Working na. Hanggang dito na lang. And then kapain muna natin bago matapos. Okay, maligam-gam lang yung init. Normal naman talaga na umiinit to, kaso hindi yung sobrang init naman kasi masisira yan. Ang diode kapain natin. Okay, goods. Maligam-gam lang. Okay na. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano i-repair ito, and the same time kahit pa paano medyo patitibayan konti ba. Kumbaga medyo tumibay lang. Dito lang dito lang na side sa may power supply niya. Dito sa may tone control wala tayong pakialam niya sa may amplifier niya. Okay. Sir ng North Fairview. Bali okay na tong Concert King na C-1000 ma. Next ko na lang ito kay Bossing naman ng Cubao. Okay, hanggang dito lang.